Isang lalaki ang tumingin sa salamin ng banyo at tinanong ang sarili. Kung sino siya habang nakikita niya ang ibang refleksyon. Isang panig ang nagsasabing siya si Lee Hoyol. At ang isa naman ay si Granfell Claude Arpes Romeo. Ang tagapagmana ng isang dakilang angkan noon. Habang gumagawa at umiinom ng tsaa, iniisip niyang sa kasamaang palad. Naging siya ang karakter na ginawa niya 12 taon na ang nakalipas. Noong siya ay nasa 2nd taon ng middle school. Eksaktong sa 2nd taon nang matapos niya ito. Labis siyang natuwa at naging sobrang obsessed. Pero ngayon, pinagsisisihan niya ito. Dahil ginawa niya ang karakter na ito sa kasagsagan ng kanyang pagbibinata. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang laro. Ang History of the Archena Continent. Isa sa pinakamahusay na virtual game at isa pang mundo. Hanggang sa itinigil ang serbisyo nito. Walang larong nakapantay dito, kaya naman nanatili itong may maalamat na estado. Ngunit nang ihinto ang serbisyo ng Archena, kasabay ng balitang nawala ang CEO nitong si Raymond, biglang lumitaw ang Archena sa totoong mundo. Nagsimulang magkaroon ng mga bitik sa realidad. At lumabas ang mga halimaw mula sa laro. Doon inisip ng lahat na katapusan na ng mundo. Pero, ang mga tao ay nagsimulang mag-assimilate sa kanilang in-game characters. Biglang naglitawan ang mga manlalaro sa buong mundo. Hindi lang nila taglay ang mga kakayahan mula sa laro, pero nagawa rin nilang talunin ang dating itinuturing na hindi matatalong mga halimaw at nailigtas ang mundo. Dahil dito, tinawag silang mga bayani. Siyempre, pinangarap din niyang maging isa sa kanila. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang kahit pa magising ang kanyang kapangyarihan, hindi siya magiging tanyag. Ang halaga ng isang virtual reality machine ay nasa 10 milyong won. At kahit ang pagrenta nito ay napakamahal para sa kanila, humingi ng paumanhin ang kanyang ama noon. Sinabing inakala niyang kahit papaano, mapaglalaro niya ang anak niya ng gusto nito. Doon tuluyang bumagsak ang negosyo ng kanyang ama. Sinubukan pakalmihin ng ate niya ang kanyang ama, habang ang kanyang ina ay sinusubukang okuhan ng sisi, na ayaw niyang marinig. Doon hinarap ni Lee ang realidad at ang malupit nitong katotohanan. Wala siyang nagawa kundi iwanan ang Archena ng maaga. Ngunit kung alam lang niya na mangyayari ito, gagawin niya ang lahat upang makapaglaro. Dahil ilang buwan lang siyang nakapaglaro, napakababa ng kanyang stats, at kahit nagising ang kanyang kapangyarihan, hinding-hindi niya gugustuhing maging karakter, na ginawa niya sa kasagsagan ng kanyang pagbibinata. Ang panlabas niyang sarili ay nagkomento sa tsaa. Sinabing masarap ito, na siyang ikinabaliw ng kanyang panloob na sarili. Granfell Claude Arpes Romeo, isang karakter na ginawa ni Lee sa rurok ng kanyang pagbibinata. Isang karakter na lubos niyang pinahalagahan. At ito ang kanyang kwento. Si Granfell ay isang tagapagmana ng isang dakilang pamilya. Ngunit ito ay pinaslang ng isang demonyo. At siya lang ang natirang buhay. Mag-isa siyang naiwan. At ang tanging layunin niya ay paghihiganti. Pinili niyang maging isang demon hunter. Isang nakakahiyang kwento na Neil Arrow laro lang niya noon. At isang bagay na inobsesan niya noong middle school. Ngayon, pinagsisisihan niya ito. Sa ibang sitwasyon, ang mga alaala niyang ito ay maaaring pagtawanan na lang. Ngunit bilang isang grown man, nakakahiya lang talaga. Sinabi ni Granfell na namiss niya ang ganitong klaseng alaala. Kaya naman napangiwi si Lee at sinabihan siyang tumigil sa kakaiba niyang pananalita. Ano na ang gagawin niya sa trabaho? Magagampanan pa ba niya ng maayos ang kanyang tungkulin sa lipunan? Paano kung makasalubong niya ang kanyang boss? Yung mahilig siyang asarin sa tuwing may pagkakataon, siguradong may gagawin si Granfell, na ikakatanggal niya sa trabaho. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, biglang nagsalita si Granfell. Ang isang marangal ay hindi yumuyuko sa harap ng pagsubok. Lahat ng gusto niyang sabihin ay lumalabas sa ibang paraan. Ganito ba talaga ang maging isa sa mga character sa laro? Naalala niya na sabi ng karamihan. Hindi naman daw ganoon kalaki ang pagkakaiba. Pero bakit siya ganito? Dahil hindi na siya makakahanap ng matinong trabaho. Sa ganitong kalagayan, wala siyang ibang pagpipilian, kundi maging isang full-time player. Pero halos wala na siyang matindaan tungkol sa Archena. Dahil huling beses niya itong Neil Arrow mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kaya agad siyang pumunta sa computer. Kailangan muna niyang maghanap ng impormasyon. Dahil hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang kailangan. Para maging isang player, ang mga ranker na nakakapatay ng malalakas na halimaw.
ay kumikita ng daan-daang milyong won. Pero dahil nakasalalay ang buhay sa trabahong ito, wala rin namang silbi ang impormasyong iyon sa kanya. Bukod sa mas mahalaga ang sariling buhay kaysa sa pera, hindi rin sang-ayon si Granfell. Wala siyang pangangailangan para sa materyal na bagay. Naranasan na niya ang marangyang pamumuhay noon. Kaya hindi siya sakam. Dahil dito, kailangan niyang alamin kung ano ang ginagawa ng Demon Hunter sa kasalukuyan. Sa gulat niya, 2 pahina lang ng impormasyon ang lumabas. At hindi pa ito wiki pages. Puro balita lang. Nagimbal siya nang malaman niyang ang aksyan, kasama ang lahat ng nasa loob nito, ay tuluyan ng nolipol. Walang natirang buhay. Ang boss ng aksyan, ang tanging lugar kung saan pwedeng maging Demon Hunter, ang tinuturing na banal na lupain ng Demon Hunters. Talaga bang nawasak na ang aksyan? Imposible. Hindi naman ibig sabihin nito na wala ng Demon Hunters. Pero, dahil tuluyan nang nawala ang role na ito sa laro, parang binura na rin ang Demon Hunters sa kasaysayan. Sa totoo lang, wala namang silbi ang Demon Hunters noon pa man. Mababa ang stats nila, awkward ang build path, at mahihina rin ang kanilang skills. Dahil mahirap mag-level up gamit ang mga halimaw, nakaasa lang sila sa experience na nakukuha sa quests. Pero kapag laban sa mga demonyo, sila ang pinakamagaling, walang ibang klase ang kayang tumapat. Ang problema, madalas lumalabas ang mga demonyo sa Demon Hunter quests lang. At dahil greedy ang mga ito, naging kilala sila bilang nakakainip na role. Bukod sa halos walang silbi ang role na ito noon, ang Demon Hunter ang itinuturing na pinakawalang kwentang class sa buong laro. Ngunit iba ang pagiging mahina sa pagiging tuluyang natanggal sa laro. Ito na ang pinakamalalang sitwasyon. Dahil lahat ng NPC na nagtuturo ng skills ay patay na. Sinimulan niyang basahin ang chat log, kung saan may mga taong nag-uusap tungkol sa Demon Hunters. Isang komento ang agad nakakuha ng atensyon niya. Sinasabi nitong may bagong demonyo na idinagdag sa isang update. Binasa niya ang tungkol sa reality update, kung saan ang mga demonyo ay nagsimulang lumabas bilang normal mobs. Dahil dito, biglang dumami ang mga sugatang manlalaro. Dahil sa malalakas na debuffs, kahit ang mga level 200 na manlalaro ay nahihirapan. Naisip ni Lee kung talagang lumitaw na ang mga demonyo sa realidad. Bakit hindi pa sila natutugunan ng mga Demon Hunters? Posibleng, siya na lang ang natitirang Demon Hunter matapos bumagsak ang aksyan. Pero kung totoo nga iyon, dapat ba siyang kumilos? Kahit may 10 taon siyang nawala, walang makakapagsabi na ang mga demonyong nakaharap niya noon ay pareho pa rin sa mga lumalabas ngayon. Sa loob ng 10 taon, napakaraming maaaring magbago. Kung nahihirapan ang mga high-level players, ano pa kaya ang magagawa niya? Biglang nagsalita ang dating sarili niya. Tinawag siyang mahina, dahil siya, ang dakilang Granfell, ay hindi tumatakbo mula sa hamak na mga demonyo. Iyon ang kanyang dangal, kahit anong tukso o panunukso. Ang gawin ng mga demonyo, hindi nila kailanman magagawang Year-Okon. Ang dangal ni Granfell, sa tingin niya, oras na para may gawin siya. Ngunit ayon kay Granfell, wala nang dapat pag-isipan pa. Libo-libo na ang namamatay dahil sa mga demonyo. Ngunit nangako siyang ibabalik ang mga ito sa impyerno. Lumipas ang ilang taon matapos ang dakilang kapahamakan. At maraming bagay ang nawasak dahil dito. Ngunit ang sangkatauhan ay matibay. Nakabangon silang muli, at unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Na parang walang nangyari. Mabilis na nakibagay ang mga tao sa bagong mundong ito. Ngunit kung may liwanag, tiyak na lilito rin ang dilim. Ang negatibong emosyon ng mga taong muling nakabangon ay nagsilbing masaganang pagkain para sa Diablo, at iba pang masasamang nilalang. Isang lalaki ang tuluyang sinapian, at nagpadala ng isang bagay sa isang grupo, na tila may malademonyong presensya. Ang pinuno ng grupong ito, isang tanker na nagngangalang Namchomin, ay nagsabi na paparating na ang huling miyembro ng kanilang party. Dumating si Granfell sa lugar, at ipinakilala siya ni Cholmin bilang huling miyembro ng grupo. Nagpalitan sila ng pagbati, ngunit nakatuon ang pansin ni Granfell sa rupture. Tanging mga manlalaro lang ang nakakakita nito, at wala itong epekto sa mga normal na tao, na malayang nakakalakad dito. Kung hindi siya nagising, malamang isa siya sa mga ordinaryong taong iyon. Pero ang mas mahalaga, ang dungeon na ito ay para sa mga level 35 hanggang 40.
Hindi masamang panimula para sa isang level 55 na tulad niya. Tiningnan rin niya ang average level ng mga manlalarong dumadaan sa dungeon na ito. Halos lahat sila ay nasa level 200. Malayo pa siya sa antas na iyon. Kaya kailangan niyang magpursigi at mag-level up ng mabilis. Sa kabutihang palad, hindi lang mga high-level players ang nagising. Nakahanap siya ng isang party na kapareho niya ng antas. Nagpakilala ang bawat isa. Ang close-range deal tanker, si Han Seong-wook. Ang close-range damage dealer, si Choi Jong-hon. At ang magic damage dealer, si So Jong-yeon. Sinabi ni Cholmin na base sa bilis ng progreso, may naunang grupo na pumasok sa loob. Kaya susunod na rin sila. Maghahanda muna sila saglit, at sa loob ng eksaktong 5 minuto, papasok na sila. Tiningnan ni Granfell ang destruction progress. Nakasalukuyang nasa 19.8%. Ito ang tinatawag na progress rate. At kapag umabot ito sa 100%, masisira ang rupture, at makakalay ang mga halimaw sa totoong mundo. Dahil dito, pinapayagan ng mga manlalaro na salakayin ang mga rupture, dahil sila lamang ang may kakayahang lumapit sa isang tikang time bomb na puno ng mababangas na nilalang. Naisip ni Lee na mababait naman ang lahat, at natuwa siyang ganoon ang atmosphere. Dapat siguro ay magsabi rin siya ng kahit ano sa kanyang mga kasama. Bilang nag-iisang lalaki na may 3 kapatid na babae, kinailangan niyang maging alerto araw-araw, para lamang mabuhay sa matinding sister wars na madalas maganap. Dahil dito, sanay na siyang makisabay sa atmosphere. Kaya naman, sinabi ni Granfell, wala kayong dapat ipag-alala, dahil narito ako. Agad pinagsisihan ni Lee ang pagsasalita. Hindi siya pinansin ng buong grupo. Nasaktan ang kanyang pride, kaya napagdesisyonan niyang manahimik na lang. Hindi niya nakakayanin pa ang kahihiyan. Pumasok sila sa Knoll Underground Storage. Ang imbakan ng pagkain upang maging eksakto. Sa loob, kamukha lang ito ng isang lumang istasyon. Bagkus sira-sira at may bahid ng dugo kung saan-saan. Nakarating ang grupo sa hagdanan. At napansin ni Jongyeon na wala siyang nakikitang Knoll. Kahit na iyon ang pangalan ng lugar. Sinabi ni Cholmin na may naunang grupo nga rito. Pero wala silang dapat ipag-alala. Kailangan lang nilang kunin ang parte nila sa pamamagitan ng tamang ruta. Natuwa ang grupo dahil may maaasahang leader sila. Ngunit may napansin si Granfell na hindi tama. Nakita nila ang ilang Knoll. At agad hinikayat ni Cholmin ang lahat na maghanda sa labanan. Ngunit bigla itong sumugod ng walang babala. Akala ng iba ay masyado lang itong sabik lumaban. Naisip ni Granfell na ang formation nila ay medyo karaniwan lang. Ngunit magulo ang aktwal na galawan nila. Ang tanker na dapat ay nag-aagaw ng pansin ng kalaban, ay siya mismong sumusugod sa halip na protektahan ang grupo. Ang deal tanker ang gumagawa ng karamihan sa depensa, habang ang mage naman ang gumagawa ng pinakamatinding pinsala. Ganito na ba talaga ngayon ang estilo ng paglalaro? Pero wala rin siyang karapatang magreklamo. Dahil sa ngayon, wala rin naman siyang silbi. Binuksan niya ang kanyang inventaryo. At napansin na mayroon siyang ilang sandata. Pero wala ni isa ang kapaki-pakinabang. Dahil dito, dapat siyang lumaban ng kaunti hanggat maaari. Hanggang sa makahanap siya ng angkop na sandata. Biglang may tumamang palaso sa kanyang tagiliran. Napansin niyang maraming Knoll ang nagkukubli sa dilim. Handa nang pasabugan sila ng mga palaso. Agad binalaan ni Granfell ang kanyang grupo. At lumabas mula sa anino ang mga Knoll. Pilit nilang ipinagtanggol ang kanilang sarili. Habang si Cholmin naman ay agad tumakbo palayo. Galit na tinawag siya ni Jonghun pabalik. Ngunit dahil sa kanyang inis, nakalimutan niyang bantayan ang sarili. Isang Knoll ang sinamantala ang pagkakataon. At sinubukang atakihin siya. Muntik nang sumayad ang talam sa kanya. Ngunit isang palaso ang tumama sa Knoll. At agad itong napatay sa isang tama. Si Granfell ang pamana. Sinabi niyang ang halimaw na iyon ay nangangailangan ng pagsasanay. Hindi ito bagay sa kanya. Ngunit ang parusa ay kinakailangan. At siya ang dapat na magbigay nito. Nagpasalamat si Jonghun. Kahit na medyo nawirduhan siya sa paraan ng pagsasalita nito. Patuloy na nahihirapan ang grupo sa pagpigil sa mga Knoll sa harapan. At dalawa sa kanila ang nakalusot. Diretso kay Jongyeon. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Pinakalma siya ni Granfell. Sinabi niyang siya ang bahala sa sinumang lumapit. Kaya dapat siyang mag-cast ng isang malakas na spell.
Kahit na tumagal pa ito ng kaunti, sumagot si Jonghyun na gagawin niya. Habang nagkakast siya, nagsimula nang tumira si Granfell ng mga palaso. Maya-maya, tinanong ni Jonghyun kung gaano pa katagal. Bago matapos ang spell, dahil unti-unti na silang nadadala ng mga Gnoll. Sa wakas, natapos ni Jonghyun ang kanyang spell. Sinabihan niya ang lahat na lumayo agad. Mula sa kanyang magic circle, isang bug zone ng fireballs ang lumabas. Nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Matapos ang pagsabog, tila naubos ang lahat ng Gnoll. Lumapit si Jonghyun kay Granfell at tinanong kung ayos lang siya. Ngunit sagot nito, mas mabuting alalahanin niya ang kanyang mga kasama. Tiningnan niya ang patay na Gnoll. At inisip kung maaari pa niyang makuha ang mamahaling palaso na ginamit niya. Samantala, binigyan ni Jonghyun si Seongwook ng healing potion. Habang si Jonghyun naman ay hindi na itago ang kanyang galit. Mabilis siyang lumapit kay Cholmin at mariing tinanong. Anong iniisip mo? Ano bang ginagawa mo? Naiintindihan niya kung hindi nito nakita ang mga nakatagong Gnoll. Pero bakit hindi ito tumulong? Dinala lang niya ang buong grupo sa isang tiyak na kamatayan. Kaya dapat niyang ipaliwanag agad ang sarili niya. Si Cholmin ay biglang napangisi at napatawa ng malakas, halos hindi mapigilan ang sarili. Sinabi ni Jonghyun na wala namang nakakatawa sa nangyari. At kung hindi dahil sa sikat niyang kapatid, wala siyang kahit anong halaga. Akala mo ba, napakagaling mo? Dagdag pa niya, isang hampas lupa na katulad mo. Biglang nagdilim ang paligid. Ngumisi si Cholmin at sinabing, kung tinatanong mo kung nakakatawa ba? Ito, syempre, paano ba naman hindi, kung isang grupo ng mga Hangul ang nagpapakababa sa harapan ko. Dito biglang nag-activate ang natural enemy skill ni Granfell. At doon nila napagtanto, isa siyang demonyo. Natatawa si Cholmin sa napakabagal nilang pag-intindi. Pero sa tingin niya, hindi naman nakakagulat. Sapagkat sobrang bobo nila, naguluhan ang grupo sa kanyang sinasabi. Ngunit bago pa nila maunawaan, lahat sila ay tinamaan na ng kanyang kakayahan. Nakikita nila ang kanilang pinakanatatakutang bagay. Para kay Seongwook, nakikita niya ang kanyang mga kasama. Umiyak, humihingi ng tulong. Habang ang kanilang balat ay unti-unting natutunaw. Bumagsak ang kanilang moralidad. At lahat sila ay tinamaan ng fear status. Muling tumawa si Cholmin. Ang mga nakakaawang tao, nakaluhod sa ilusyon ng takot. Biglang umatake si Granfell. Halos matamaan niya si Cholmin. Ngunit ngumisi lang ang demonyo. Wala ka bang pakialam sa katawang ito? Kung mamatay ako, mamamatay rin ang taong ito. Alam ni Granfell na hindi niya mabubutas ang armor nito. Mas makabubuti kung sa mga siwang siya tatarget. Muli siyang umatake, pero mabilis na umilag si Cholmin. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Granfell na umatake. Muling nag-activate ang natural enemy. At biglang bumilis ang kanyang lakas dahil sa presensya ng isang demonyo. Tumama ang kanyang atake sa armor ni Cholmin. At sa pagkakataong ito, nagkaroon ng lamat. Wala nang pakialam si Cholmin. Sumugod siya ng walang iniisip. Hindi ba't kayong mga tao ang pinakapeke sa lahat? Sigaw niya, noong isang araw, kaibigan mo ako. Ngayon gusto mo na akong patayin. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, biglang hiniwa ni Granfell ang kanyang mukha gamit ang espada. Napasigaw si Cholmin sa sakit. Isang hampas lupang tao lang ang samugat sa kanya. Pero ang pinakanakakagulat, masakit ang tama. Dahil dito niya naisip, pilak. Pilak ang ginamit ni Granfell. Huwag mo akong kakausapin, sabi ni Granfell. Hindi ako nakikipag-usap sa aking biktima. Napayuko si Cholmin. Kailan nagsimulang humantong sa ganito ang lahat? Naaalala niya ang panahon na sinabi sa kanya ng kanyang kuya na tumigil na siya sa pagpasok sa Ruptures at maging isang analyst sa kanyang guild. Alam niyang nag-aalala lang ang kanyang kapatid, pero hindi niya kayang mabuhay bilang isang talunan. Makalipas ang ilang panahon, ilang mga walang hiyang goons ang nang-asar sa kanya. Siguraduhin mong hindi ka kahihiyan sa kapatid mo, ha? Gusto lang naman niyang ipagmalaki siya ng kanyang kuya. At noon dumating ang imp. Inalok siya nito ng tulong. Hindi mo kailangang lumaban, sabi ng imp. Manood ka lang sa likuran. Ako na ang bahala sa lahat. At doon siya naalipan. Nakita niyang muntik nang mamatay ang kanyang buong grupo. Dahil sa kanya, dahil sa imp na sumanib sa kanya. Sa sobrang hina ng kanyang loob. Wala na siyang pag-asang makatakas sa imp. Pero ngayon, pinalaya siya ni Granfell.
Dahil sa walang tigil na pag-atake nito, humina ang kontrol ng imp. Napasigaw si Cholmin sa sakit. Huminto ka, tama na, kung itutuloy mo to, mamamatay rin ang taong ito. Wala ka bang pakialam? Gusto mo bang matawag na murderer habang buhay? Tinignan siya ni Grandfell, at sinabi na kung ito ang kanyang pride, naiintindihan niya. Hinawakan siya ng mahigpit ng totoong Cholmin, kahit pa mga hulugan ito ng kanyang kamatayan. Ginamit ni Grandfell ang pagkakataong ito, upang putulin ng malinis ang kanyang ulo, at sinabi na sa pamamagitan nito, natanggap na niya ang kanyang pride. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Cholmin, at buo pa rin ang kanyang ulo. Litong-lito siya, at tinanong siya ng lahat mula sa party kung ayos lang ba siya. Nagsimula siyang manginig nang makita niya ang sarili niya, kung paano naputol ang kanyang ulo mula sa katawan niya. Sinabi ni Grandfell na sinabi na niya sa kanila, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anuman, dahil narito siya para sa kanila. Ang negatibong emosyon ng isang tao ay maaaring magpalakas sa mga demonyo, kaya dapat silang maging mapagmataas at huwag matakot. Ang pag-atake ng isang demon hunter ay nakakaapekto lamang sa target na demonyo. Tila naantig si Cholmin sa mga salitang ito, at sinabi ni Lee na hindi pa rin niya nalilimutan ang lohikang iyon. Kahit gaano nakatagal ang lumipas. Gayunpaman, hindi man lang nag-drop ng kahit isang item ang imp. Na nangangahulugang literal siyang walang-wala. Kinagabihan, pumunta si Cholmin sa kanyang kapatid, at ipinakita rito ang isang post tungkol sa isang partikular na dungeon. At sa isang party na ang leader ay sinapian ng isang imp. Hindi naniniwala ang mga tao sa kwento, at tinatawag nila itong fake news. Tinanong siya ng kanyang kapatid, kung gusto ba niyang paniwalaan nito ang kwentong iyon, at kinumpirma ito ni Cholmin. Sinabi ng kanyang kapatid na kahit pa siya ang guild leader, ang basta-bastang paniniwala sa isang kwento, ay tila sobra naman. Ipinaliwanag ni Cholmin na ang pinuno ng party sa kwentong iyon, ang sinapian ng isang demonyo, ay siya mismo. Dahil dito, nabigla si Nam Taeman, level 368, at ang guildmaster ng Gaon, na natapon ang kanyang inumin sa mesa dahil sa gulat. Nagulat si Taeman nang sabihin ni Cholmin, na gusto na niyang tumigil bilang isang player, at maging analyst ng Gaon. Dahil matindi ang pagtutol niya rito noon, nahihirapan siyang paniwalaan ito. Tinanong ni Cholmin kung bakit hindi siya pinagkakatiwalaan ng sarili niyang kapatid. Hindi ba't pareho ang dugong nananalaytay sa kanila? Hinimok siya ni Taeman na tigilan ang pagiging sarcastic, at humingi siya ng paumanhin. Sinabing nagbibiro lang siya. Tinanong ni Taeman kung biro rin ba ang pagiging analyst. Ngunit seryoso ang sagot ni Cholmin. Napagtanto na niya kung ano talaga ang kanyang kahinaan, at kung ano ang tunay niyang papel. Matagal na siyang nahihirapang makipagsabayan kay Taeman, pero ngayon gusto na niyang ipagmalaki ang sarili niya, at likhain ang sarili niyang landas. Sinabi ni Taeman, na dahil sa pagtaas ng kumpiyansa ni Cholmin, naging curious siya kung anong klaseng tao ang nagbago sa kanya ng ganito, bukod sa paggamit nito sa kanya para mapatay ang imp. Kung talagang hindi man lang siya naapektuhan ng status abnormality, ibig sabihin, walang katulad ang taas ng mentality stat niya. Nakipaglaban pa siya gamit ang isang dagger at mahika. Ayon sa kanya, may libu-libong klase sa Archena, pero hindi pa siya nakarinig ng isang klase na gumagamit ng dalawang bagay na iyon. Hindi rin niya maintindihan kung bakit siya pumasok sa partikular na rupture na iyon. Gayong kaya naman niyang gawin ang mas mahihirap pa. Dahil sa specs niya, sinabi ni Cholmin na alam niyang tunog kathang isip ang kwentong ito, at sadyang mahirap paniwalaan, pero hiniling niya kay Taeman na maniwala sa kanya. Sumagot si Taeman na lubos ang tiwala niya kay Cholmin, dahil nasaksihan naman niya ang lahat ng ito. Sa huli, dahil sa boss pattern analysis, pamamahala ng guild, at scouting ng mga bagong manlalaro, nakarating siya sa kinalalagyan niya ngayon. Dahil sa gabay ng kanyang kapatid, kaya natural lang na mabilis niya itong paniwalaan. Dala pa nga niya ang kontrata, dahil ang kanyang kuya, ang pinaka-pinagmamalaking analyst ng Gaon, na mula si Cholmin sa papuri, pero nagpasalamat sa kabaitan ng kanyang kapatid. Napatawa ng malakas si Taeman, at sinabing tignan niya muna ang kontrata, kung magugustuhan niya ang mga kondisyon. Binasa ito ni Cholmin, at pagkatapos ay pinagpawisan siya ng husto.
Samantala, pabalik sa apartment. Napansin ni Lee na tumaas ng malaki ang kanyang level. Tuwa-tuwa siya rito, pero, sinabi ni Granfell na masyadong mababa ang pagtaas nito. Ipinaliwanag ni Lee na hindi naman talaga nagbibigay ng malaking XP ang mga Gnoll. Kaya nakakagulat na isang implang ang nakapagpataas ng level nila ng 12. Hindi naman daw iniintindi ni Granfell ang ganoong maliliit na bagay, pero si Lee ay kabaligtaran. At iniisip kung paano niya gagamitin ng maayos ang kanyang stat points. Pakiramdam din niya na kailangan na niyang matulog. Dahil pagod na siya, pero may ibang plano si Granfell. Para sa kanya, magulo ang lugar na ito. Kaya nagsimula siyang maglinis. Pagsapit ng gabi, nagluluto si Granfell at naglalaan ng oras upang gawin ang pinaka-healthy at perpektong putahe na kaya niya. Gutom na si Lee. Dahil nakalimutan niyang sumusunod si Granfell sa tamang schedule nito, at mahigpit ang disiplina sa sarili. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay siyang natutunan sa lahat ng ito. Ang mga katangiang ibinigay niya kay Granfell ay na-apply sa totoong mundo, bukod sa trabaho at level. Kung dati, maliligaw lang siya at diretso ng hihiga. Ngayon, nagiging mas malusog siya dahil kay Granfell. Pero ano nga ba ang mga talento niya? Siyempre, wala siyang isang natatanging talento. Dahil sa halip, napakahusay niya sa mahika. At kaya niyang gayahin ang karamihan sa mga spells. Sa isang tingin lang, matalino rin siya at medyo matipuno pa. Iniisip ni Granfell na sapat na ito. At ginantimpalaan ang sarili ng isang tasa ng tsaa. Gayunpaman, kailangan niyang tiyakin kung ang mga katangiang ito ay totoo rin sa totoong mundo. Bigla siyang nakatanggap ng isang mahaba-habang mensahe mula sa chairman, pero hindi niya ito binasa. Mas marami pa siyang mas mahahalagang bagay na kailangang gawin. Ang unang dapat niyang subukan ay kung kaya nga ba talagang gayahin ni Granfell ang karamihan sa mga spell sa isang tingin lang. Kaya naghanap siya ng ilang video at nagsimulang magsulat. Samantala, nanlaki ang mata ni Cholmin at Taemon nang makita ang sagot ni Granfell sa kanila. Isang simpleng, hindi. Nagtaka si Cholmin kung nakatanggap ba ito ng alok mula sa ibang guild. Ngunit sinabi ni Taemon na imposibleng mangyari iyon. Dahil inalok na nila ito ng bahay, kotse, bayad sa lahat ng gastusin, at isang kontrata na may split na 9.5. Paanong may ibang guild na makakapagbigay ng mas magandang alok kaysa doon? Sinabi ni Cholmin na hindi siya sigurado. Pero simula nang lumitaw ang Mage Tower sa Seoul, mga dayuhang guild mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsisimulang magtayo ng mga branch office dito. Tinanong ni Taemon kung sino ang may lakas ng loob na pumasok sa teritoryo niya. Ipinaliwanag ni Cholmin na kahit hindi ito isang foreign guild, nandito rin mismo sa Seoul ang lahat ng top guilds. Kaya maaaring isa sa kanila ang nagbigay ng alok. Galit na binagsak ni Taemon ang mesa at sinabing hindi niya ito palalampasan. Walang ibang guild ang kayang tapatan ang alok nila. Napaka-espesyal ng kontratang ito na hindi niya ito kayang ipakita kahit sa matataas na opisyal ng gaon. Tumayo siya at nagsimulang magbihis. Sinabing hindi niya kayang basta na lang kalimutan ito. Tinanong niya si Cholmin kung ano ang hitsura ni Granfell dahil dadalhin niya ito sa guild nila. Bago pa maaga ng iba, nag-isip si Cholmin kung paano ito ipapaliwanag. Dahil talagang hindi madaling ilarawan si Granfell, hinimok siya ni Taemon na magmadali. Dahil wala silang gaanong oras, nag-isip si Cholmin at sinabing, mukha siyang isang aristokratang diretso mula sa isang fantasy novel. At hindi lang basta aristokrata, isang napakagarbong tao. Samantala, isinusulat ni Granfell ang lahat ng teknik sa mahika na nakita niya sa kanyang telepono. Napansin ni Lee na tila nakikita niya ang pinakapundasyon ng mahika. Ngayon, sigurado na siyang magagamit niya ang mga ito kung may sapat siyang mana. Siyempre, gaya ng inaasahan sa dakilang Granfell. Ngayon, maaari na niyang patawarin ito sa pagiging sobrang cringy dahil siya pa rin ang pinakamatalinong henyo sa lahat. Tingin ni Granfell na medyo bastos ang reaksyon nito, habang iniisip naman ni Lee na ngayon na alam na niya ang mga bagay na ito, maaari na niyang bahagihin ng maayos ang kanyang stat points. Hindi niya alam kung paano magpapakita ang talento ni Granfell, pero handa siyang tanggapin ang anumang posibilidad. Naglagay siya ng 2 puntos sa stamina at agility,
At 7 naman sa mana dahil masyado itong mababa. May natitira pa siyang 1 punto. At naalala niya ang malungkot na nakaraan ni Granfell. Napaisip siya kung bakit niya ba isinulat ang ganitong kadilim na nakaraan. Sa huli, inilagay niya ang huling punto sa lock. Para sa kapakanan nilang dalawa. Mula 1 naging 2 ang kanyang lock. Na nangangahulugang literal niyang dinobol ang swerte niya. Sino ang nakakaalam? Baka bukas makahanap siya ng pera sa daan. Ngunit kinaumagahan, habang nakatingin siya sa salamin, na may gulat na ekspresyon, napagtanto niyang mas higit pa sa pera, ang natagpuan niya sa daan. Isang buong class quest, ang prologue ng counter-attack. Simula nang halos naging realidad ang Archena, naging mas bihira ang mga quest. Ang dahilan nito ay simple lang. Kaunti lang ang mga NPC sa totoong mundo, na maaaring magbigay ng mga quest. Kahit ang isang normal na quest ay napakadalang na ngayon. Pero ang nakuha niya ay isang class quest. Mukhang isang simpleng quest ito, na may kinalaman sa kanyang Demon Hunter class. Pero base sa natatandaan niya, hindi ito isang ordinaryong quest. Nahanap niya ang isang artikulo, tungkol sa isang paladin na nagngangalang Guyver, na nakatanggap din ng isang class quest. Ang ganitong uri ng quest, ay ibinibigay lamang sa isang tao, mula sa lahat ng may parehong class. Napakalaking bagay nito, na ang simpleng pagtanggap lang ng quest na ito, ay sapat na para maging tampok sa mga pangunahing balita. Isang pambihirang klase ng quest, kung saan sinasabi ng iba, na makuha mo lang ito, ay sapat na upang mapasama ka sa mga top ranks. Kung susuriin ng maigi, walang dahilan kung bakit ang isang level 67, katulad niya ay makakatanggap ng isang class quest. Ang ibig sabihin lang nito, siya na lang siguro ang natitirang Demon Hunter sa mundo. Pero kung iisipin, may saysay ito. Sa papel, ang Demon Hunter Association ay tila isang napakagandang lugar. Pero ang katotohanan ay lubos na nakakagulat. Ang training instructor ng Demon Hunters ay tinanggap sila ng mainit sa pamamagitan ng pagpapaakyat sa kanila sa harap ng 1,000 metrong bangin. At pinipilit silang akyatin ito. Dito niya napagtanto ang realidad ng class, na pinili niya. Ang mga quest ay paulit-ulit na, puro walang saysay na pagpapakahirap. Ang mga pasilidad, halos walang kwenta kung ilalarawan. Kahit pagkain, kailangan nilang umakyat ng bundok para makuha. At ang mga NPC, walang ginawa kundi ang sumigaw at magsermon. Sino mang may kahit kaunting pagpapahalaga sa sarili, ay siguradong susuko na. Pero para kay Granfell, nagustuhan niya ito, dahil ang mga demonyo, ay sumasalakay sa isipan ng tao. At ang ganitong klaseng pagsasanay, ang lalong nagpapatibay sa kanya. Iniisip ni Lee na lahat ng iyon ay nakaraan na, at mas mabuting iwanan na lang doon. Kaya naman, mas mabuti pang tingnan na lang niya, kung anong klaseng quest ang natanggap niya. Binuksan niya ang tab, at biglang bumagsak ang mukha niya. Ang AAU o Anti-Archena United Korean Branch ay isang pasilidad na itinatag upang mabawasan ang kaguluhan at pinsalang dulot ng Archena. Sa totoong mundo, kinuha nila ang lahat ng dating empleyado na nagtrabaho sa Archena at sa development nito bilang tugon sa update ng Archena na may direktang epekto sa realidad. Kinolekta nila ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa Archena. Ina-analyze ito para sa mga manlalaro. Sa madaling salita, sila ay mga overworked na empleyado na isinumpa na lang ang pag-iral ng Archena habang nag-iinat sa kanilang upuan. Habang nag-aabot ng dokumento, tinanong ng isa pang trabahador na mas matagal na sa kanila kung magkakaroon na naman ba ng rupture update ngayong linggo dahil lampas 8:00 na ng gabi. Ang sagot sa kanya, wala silang magagawa kundi umasa na wala. Napansin naman ng isa pang empleyado na tila napakakakaiba ni Raymond dahil siya ang namamahala sa homepage at laging nag-a-upload ng bagong content. Di ba siya yung nagmamanage ng homepage? Ang veteranong empleyado naman ay nagbuntong hininga. Pwede bang tigilan mo yung zat-zat mo at mag-refresh ka na lang? Sabay naman natawa ang nakahilatang empleyado. Wala lang, curious lang ako. Tuwing nag-a-upload siya ng content, nagkakatoto ito sa totoong buhay. Maya-maya, biglang may lumabas na update. Kapwa sila pinagpawisan ng malamig. Nagkagulo ang buong opisina. Isang empleyado ang nagsimulang magsulat ng kanyang resignation letter.
habang ang isa naman ay binubunot na ang lahat ng telepono, dahil siguradong tatawag ang mga mamamahayag. Ang update na ito ay may kaugnayan sa mga demonyo. Isang bagong rupture ang lumitaw, kasama ang mga Count families, ang Fortress Territory, at ang Outskirts Territory. May mga bagong halimaw rin, na pawang sobrang tataas ng level. Ang pinakamababa ay level 220, at may isa pang named monster, Count Aspera, na level 430. Ang OA nito, napasigaw ang empleyadong nakahilata. Ang rank 1 player ngayon ay level 403 pa lang. Paanong may ganitong boss sa update? Ito'y isang unfair update, na halatang hindi kayang i-clear, kahit magtulungan ng mga rankers. Imposible to, ngunit ang veteranong empleyado, ay nagsabing hindi iyon ang tunay na problema. Maski buong association, walang magagawa rito. Anak ng, paano ang Mage Tower? Di ba may mga NPC dun? Pwede ba silang tumulong? Umiling ang veteranong empleyado, hindi sila gagalaw. Maliban na lang kung mismong tower ang malagay sa peligro. Sa madaling salita, wala silang aasahan na tulong. Saang anggulo man natin tingnan to, wala tayong laban. Gusto lang talaga nilang panuurin tayong mamatay. Ang malas natin, dahil siguradong magkakaroon ng breakout ang rupture na ito. Pre, wag kang ganyan. Sigaw ng nakahilatang empleyado, kung pumalpak ang raid, darating ang mga halimaw na yan. At papatayin ang mga tao sa totoong mundo. Ang veteranong empleyado naman ay napahinto. Ang lahat ng updates noon, kahit mahirap, ay posible pa rin. Pero ito, binabali na nito ang balanse ng laro. Kung walang himala, tapos na tayo. Samantala, tinitingnan ni Granfell ang kanyang quest. Ang unang kondisyon ay pumatay ng demonyo, na natapos na niya. Ngayon, paulit-ulit na lang ang quest niya. Pagsasanay ng kanyang mahina pang katawan. Napabuntong hininga si Lee. Kailangan na naman ng physical labor. Pakiramdam niya ay hindi siya kailanman nakaalis ng aksyan. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Okay lang ba talaga na mag-training ng ganito katindi? Paano kung bigla na lang akong mamatay? Halos hindi makagawa ng sandwich si Granfell dahil hindi matatag ang buong katawan niya. Iniisip niya na ang paggawa ng sandwich sa bagong anyo niyang ito ay hindi naman masamang subukan minsan. Ngunit sinasabihan siya ni Lee na tigilan ang pagkalat ng mga palaman nito kung saan-saan. Sa kabila nito, pakiramdam ni Granfell ay may nagawa siyang isang bagay na hindi niya basta susukwan. Kung hindi dahil sa kanyang matinding pride, matagal na sana siyang sumuko. Ngayon na natapos na niya ang walang kwentang misyon na iyon, makakakuha na siya ng nararapat na pahinga. Pero sa totoo lang, nasasabik din siyang makita kung ano ang susunod na misyon. Maaga pa lang ay nagpo-pull-ups na si Granfell sa parke, habang si Lee ay galit na galit. Natanggap na naman niya ang parehong uri ng misyon, tumakbo ng 20 kilometro, gumawa ng 1,000 push-ups, 500 pull-ups, at 300 burpees, na nagawa na naman niya. Naguguluhan si Lee kung bakit paulit-ulit nilang kailangang gawin ang ganitong klase ng misyon. 1 linggo na mula nang sinimulan nila ito, pero sa tuwing natatapos ang isa, may panibago agad kinabukasan. Ngayon, nakaupo na si Granfell sa isang bench, sobrang pagod. Naiisip ni Lee na nagagawa lang nila ito dahil sa kakaibang katangian ni Granfell. Pero hanggang kailan pa sila magpapakahirap bago makakuha ng gantimpala? Biglang nagpaalala ang system, natapos na niya ang 1 linggong daily quest. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng +2 sa stamina at +2 sa dexterity. Namangha si Lee sa gantimpala. Permanenteng dagdag ito sa stats. Karaniwan, napakamahal ng mga item na nagpapataas ng stats, milyon ang kailangan para madagdagan ng 1 punto lang. Pero ngayon, 4 na puntos ang nadagdag kay Granfell nang hindi man lang nagal level up. Kung uulit-ulitin niya ang misyon, ibig sabihin ba nito ay makakakuha siya ng ganitong reward palagi? Napangiti si Lee sa ideyang iyon. Sabi naman ni Granfell, kaya niyang gawin ito ng 10 beses sa isang araw kung ganito kalaki ang gantimpala. Nanginginig siya sa pagod, kaya sinabihan siya ni Lee na huminahon. Biglang narinig nila ang balita mula sa radyo ng mga lola sa parke. Maraming guild na ang sumuko sa bagong rupture raid. Ayon sa reporter, may bagong update, at isang bagong halimaw, Count Aspera. Isa siyang kalahating demonyo, kalahating vampira na may level 430,
Ang pinakamataas na level ng halimaw na lumitaw kailanman. Inaasahan na ito ang magiging pinakamahirap na rupture raid sa kasaysayan. Habang pinapanood ni Granfell ang balita sa kanyang cellphone, nagbubrush siya ng ngipin. Samantala, iniisip ni Lee kung paano matatalo ng sinuman ang isang level 430 na halimaw. Nagkagulo ang mga tao. Halos lahat ng malalaking guild ay umatras nang marinig ang tungkol kay Count Askura. Iniisip ni Lee kung bakit napakahirap talunin ng mga demonyo sa laro. Habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas ang mga ito. Dagdag pa, kailangan ding harapin ng mga manlalaro ang iba't ibang abnormalidad na pinapakawalan nila. Sabi nga ng iba, dapat ay 10 levels ang lamang mo para matalo ang isang demonyo. Ibig sabihin, walang makakalaban kay Count Askura, kung hindi dahil sa bagong class quest. Napamura si Lee. Mukhang ang misyon na ito ay malinaw na nagpapahiwatig kung sino ang dapat lumaban kay Askura, walang iba kundi si Granfell. Takot si Lee, at natural lang iyon. Sino ba namang hindi matatakot sa ganitong imposible na laban? Pero kahit natatakot ang isip niya, napansin niyang kalmado ang tibok ng kanyang puso. Dahil hindi na sa kanya ang katawang ito. Kaya paano ito tinatanggap ni Granfell? Siyempre, handa siya. Dahil itong mga mabababang uri ay nangangahas na gambole ng kanyang oras. At parurusahan niya sila sa kanilang napakabigat na kasalanan. Hindi na nagulat si Lee. Alam na niyang gustong patayin ng baliw na ito ang lahat ng kalaban.